Sa pag-iinspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Tripa de Galina Pumping Station sa Pasay City, ipinunto niya na sapat ang kakayanan ng mga pumping station para tumugon sa pagbaha, lalo na sa gitna ng mas maraming ulan na nararanasan ng bansa. Okay naman, malakas naman yung mga bomba natin, umaandar naman silang lahat. Gayunman nananatiling malaking problema anya ang basura na sumasabay sa tubig at pumapasok sa pumping system. Anya, kahit malakas ang mga bomba, bumababa ang efficiency ng pumping station kapag nababara o nahaharang ng basura ang sistema. Paano ba naman kasi mula inidoro hanggang sa malalaking tipak ng kahoy, nahaharang ng mga trash rake? Biro pa niya na sa dami ng basurang nakukuha sa mga pumping station, kaya na raw makabuo ng bahay. Kada araw, aabot sa 8 cubic meters ng basura ang nahahakot sa Tripa de Galina Pumping Station. Ang nagiging problema pa rin ay yung pagpasok ng basura. Kaya't naghahanap tayo ng mga iba't ibang pamamaraan upang magamit yung basura. At yan, ginagawang compost, ginagawang paso na organic. At saka tapos pero yung iba kailangan talagang itapon sa landfill. Kaya yun ang kailangan nating ayusin talaga. That's why they're creating compost. None of the organic waste goes to waste, as it were. Lahat ng organic waste nagagamit. It is all of the other inorganic waste that is being thrown into our systems. Dyan tayo nakakaproblema. Bilang paghahanda sa posibleng pagdami pa ng buhos ng ulan dahil sa climate change, sinabi ng Pangulo na magdaragdag at magsasaayos ang gobyerno ng pumping station sa loob at paligid ng Metro Manila. We are installing additional pumping stations and those pumping stations are in and around Manila. I think altogether we will have 13. Yes, sir. 13 additional pumping stations which we should have in place by the end of this year or the beginning of next year. Most of them should be in place already. Kabilang din sa tinututukan ng gobyerno ang mga waste-to-energy project na layong mapakinabangan ng mga basura sa halip na mapunta lamang sa landfill o makabara sa daluyan ng tubig. The Department of Energy is already starting to auction. So nagbibid na sila tungkol dun sa waste-to-energy project. Medyo mabilis naman yan. At yung waste-to-energy, it should be, as long as the financing is fixed and is available, I think we will be able to put those into action by next year. Ang pumping stations ay parang malaking pump na tumutulong mag-alis ng naipong tubig mula sa isang lugar. Kapag umuulan ng malakas, dumadaloy ang tubig mula sa mga kalye, drainage at estero papunta sa mga drainage channel at catch basins ng pumping station. Dito, kinokolekta muna ang tubig bago ito i-redirect sa isang mas ligtas na daluyan. Kapag umabot sa itinakdang level ang tubig, umaandar ang mga pump. Gamit ang malalaking motor at pump system, hinihigop o itinutulak nito ang tubig mula sa low-lying area at inilalabas sa itinalagang outfall, karaniwang patungo sa ilog, estero o dagat. Sa ganitong paraan, nababawasan ang dami ng tubig na naiipon sa mga kalye at komunidad. Bagaman may kagamitan ng mga pumping station para magharang ng mga basura, hiningi pa rin ng otoridad ang tulong ng publiko. At yan ay sa pamamagitan ng responsableng pagtatapon ng basura. Kenneth Pasyente para sa Bayan.